Mga kapatid, babasahin natin ang paksa po ng ating leksyon. Sina Pablo at Bernabe sa Ikonyo at sa iba pang dako ng mga hintil. Napag-aralan po natin noong nakaraan na sa pamamagitan ng pangangaral ni na Apostol Pablo at Bernabe ay lumaganap ang mga salita ng Diyos sa buong lupain ng Antioquia ng Pisidia o sa Turkey. Ngunit ang mga pinuno ng lungsod at ang mga debotong babae na kilala sa lipunan ay sinulsulan ang mga Hudyo upang usigin sina Bernabe at Pablo at palayasin sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa taga roon. At pagkatapos ay nagtungo sila sa Ikonyo. Ang lahat ng mananampalataya sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng banal na espiritu. Dumako tayo, mga kapatid, sa unang bilang. Anong ginawa ni na Pablo at Bernabe? Pagdating nila sa Ikonyo at ano ang ibinunga niyaon. Basahin natin ang sagot. Pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo, napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Hintil ang sumampalataya. Sa pangalawang bilang, anong ginawa ng mga Hudyong hindi sumasampalataya upang mapigilan ang paglaganap ng mga salita ng Diyos sa Ikonyo? Ang sagot, basahin po natin. Sinulsulan nilang mga hintil, nilaso ng isip ng mga ito laban sa mga mananampalataya. Sa ikatlong bilang, nahadlangan ba sina Pablo at Bernabe ng pag-uusig na ginawa ng mga Hudyo sa Ikonyo? Ang sagot, hindi. Sa halip ay nanatili sila roon ng matagal at buong tapang na nangaral tungkol sa Panginoon. Kaya kung mapapansin nyo, mga kapatid, hindi napapigil sina Pablo at Bernabe sa pagtupad ng kanilang tungkulin na yon ay mangaral ng mga salita ng Diyos. Sa ikaapat na bilang, paano pinatunayan ng Diyos na totoo ang pangangaral ni na Pablo at Bernabe tungkol sa kanyang kagandahang loob? Ang sagot, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa ikalimang bilang, ano nangyari sa mga tao dahil sa paghadlang ng mga Hudyo sa pangangaral ni na Pablo at Bernabe ng mga salita ng Diyos? Ang sagot, nahati ang mga tao ng lungsod. May pumanig sa mga Hudyo at may pumanig din naman sa mga apostol. Binalak po ng ilang mga hintil at mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno na saktan at pagbabatuhin ang mga apostol. Sa ika-6 na bilang, anong ginawa ni Pablo at Bernabe nang malaman nila ang masamang balak ng ilang mga hintil at mga Hudyo sa kanila? Ang sagot, tumakas silang papuntang Listra at Derbe na mga lungsod sa Lycaonia, Asia Minor, at sa mga karatig na lupain at doon sila nangaral ng magandang balita. Sa ikapitong bilang, sinong nasumpungan nila sa Listra habang ipinalalaganap nila roon ang magandang balita? Ang sagot, ang isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa ng isilang. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling, tinitigan niya siya.
Sa kasunod na bilang, anong sinabi ni Apostol Pablo sa lumpo? At ano ang kanyang ginawa pagkarinig nito? Ang sabi ni Pablo, tumayo ka ng matuwid. Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad sa ikasyam na bilang. Anong ginawa ng mga taong bayan nang makita nila ang himalang ginawa ni Pablo sa lumpo? Ang sagot, sumigaw sila sa wikang likaw niya. Nanaog sa atin ng mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus, si Bernabe, at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Mga kapatid, si Zeus at si Hermes ay mga kinikilalang Diyos ng mga pagano. Yung mga pagano ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos yan. Sumasamba yan sa mga rebulto at sa kung ano-ano pa. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus. Ang pare o saserdote ni Zeus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod. Nais ng saserdote at ng mga tao na maghandog kina Apostol Pablo at Bernabe. Kaya napagkamalan pang mga Diyos si Pablo at si Bernabe. Sa ikasampung bilang, anong ginawa ni Apostol Pablo at Bernabe nang mabatid nilang nais ng saserdote at ng mga tao na maghandog ng hain sa kanila o ang katumbas niyan, mga kapatid, ay sambahin sina Pablo at Bernabe? Basahin natin ang sagot. Pinunit nila ang kanilang mga damit, patakbong pumagitna sa mga tao, sumigaw sila. Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kami na tulad ninyo. Kaya hindi sila pumayag, mga kapatid, na sila'y ituring na Diyos, na sila'y kilalaning Diyos at sila'y sambahin. Hindi sila pumayag. Sinaway nila yung mga tao. Ipinangaral namin sa inyo magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na yan at manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sa mga panahong nakalipas, inayaan niyang gawin ng lahat ng bansa anuman ang kanilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain. Pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sina Bernabe at Pablo na pigilan ang mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Mga kapatid, samantalang nangangaral sina Pablo at Bernabe ng mga salita ng Diyos sa Listra, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo. Kaya't siya'y pinagbabato nila. Natuloy yung pangbabato sa mga apostol. Pagkatapos, siya'y kinaladkad nila sa labas ng bayan sa pag-aakalang siya'y patay na. Subalit nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan nagpunta sina Bernabe sa Derbe. Sa kasunod na bilang na tayo, mga kapatid, anong ginawa ni na Pablo at Bernabe sa Derbe at anong ibinunga niyaon? Ipinangaral nila ang magandang balita at marami silang nahikayat na maging alagad. Sa kasunod na bilang, saan sila pumaroon pagkatapos nilang makapangaral sa Derbe? Ang sagot, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya.
Daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay binalikan nila yung mga lugar na pinanggalingan na nila. Muli nilang dinalaw yung mga kapatid, yung mga napangaralan at sumampalataya at kanilang pinalakas ang loob ng mga kapatid doon. Sa ika-13 bilang, ano pang ginawa nila sa bawat iglesia na nasa Listro, Iconio at Antioquia ng Pisidia? Ang sagot, nagtalaga sila ng mga matatandang mamumuno at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y tinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Sa kasunod na bilang, pagkatapos nilang tahakin ang lupain ng Pisidia, saan sila nagtungo at ano ang kanilang ginawa roon? Ang sagot, pumaroon sila sa Pamphylia, timugan ng Asia Minor. Pinangaral nila sa Perga ang mga salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia ng Syria naman. Dito sila ay pinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa gawain kanilang natapos na. Sa kasunod na bilang, anong ginawa nila pagdating sa Antioquia ng Syria? Ang sagot, tinipon nilang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hintil upang ang mga ito'y sumampalataya rin. At matagal silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Mga kapatid, ang mga tunay na ministro, katulad ni Apostol Pablo at Bernabe, ay nakatalaga hindi lamang sa pangangaral ng Diyos, kundi maging sa pagpapatibay ng pananampalataya ng mga bunga nila sa kanilang pangangaral. Nakatalaga rin silang tuparin ang tungkuling kaloob sa kanila ng Diyos sa kabila ng pag-uusig, kapigatian na maaari nilang tiisin alang-alang sa kaluluwa ng marami. Pag-aaralan po natin sa susunod ang pagtatalo tungkol sa paghahalas at kung paano ito nalunasan. Basahin po natin muli ang paksa ng ating leksyon. Sina Pablo at Bernabe sa Iconio at sa iba pang dako ng mga hintil. Tumayo po kayo, mananalangin tayo. Panginoon namin Diyos, salamat po ibiniyaya mo sa amin ang araw na ito. Natupad namin ang aming ipinangako sa iyo na ikaw ay aming patuloy na paglilingkuran, patuloy na sasambahin at dadakilain. Nawa po ikaw ay aming nalwalhati. Nabigyan ka namin ng iba yung kalwalhatian at nalugod ka naman sa amin. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid, ang buo nilang sambahayan, mamalagi sa iyong pag-iingat, sa iyong pagkalinga. Pakibiyayain mo ang kanilang buhay sa araw-araw. Basbasan mo po ang mga magulang. Nawa, maakay nila ang kanilang mga anak na manatiling kumikilala. At ikaw ang pinaglilingkuran. Ano man ang marating nila sa buhay na ito. Huwag mo po silang ibibigay sa anumang kasamaan at ang lagi naming pakiusap. Ibiyaya mo sa kanilang magandang kapalaran, ang magandang kinabukasan sa kalwalhatian ito ng iyong pangalan. Sino man ang may sakit, pagalingin mo po. Sino man po ang nasa ilalim ng mabibigat na mga pagsubok at napipighati sa buhay na ito, lingapin mo sila, Ama. Huwag mo pong papayagan
tuluyan silang manlupaypay, kundi patuloy na manalig sa iyong salita, sa iyong mga pangako. Panginoong Hesus, lagi mo sana kaming alalayan sa pagdadala ng aming karapatan. Matuto kaming palagi sa mga magagandang halimbawa na iniwan mo sa amin. Higit sa lahat, patuloy mo po na ipagmakaawa sa Diyos na sagutin ang aming mga panalangin. Ganap po ang aming pag-asa, Ama. Nilingap mo kami, binasbasan mo lahat ng sumamba sa ngalan ni Jesus na dakila po naming tagapagligtas. Amen.